Anyway. Ito nga, napanood ko kanina sa sa fake news that matters sa SMNI, no? Ayan, ayan. Kasi sinabi nila dito na parang na na raw. Nawawala na raw sa ulirat si Presidente. What the heck? What the heck? Nawawala sa ulirat. Nababaliw na raw si Presidente, guys. Grabe naman. Parang kayo nga yun eh. Kung ano-ano na iniisip nyo eh. Alam nyo mga kotserong sign of insanity, pag ikaw ay nag-hallucinate na. Oo. Isa yon sa mga sintomas ng ikaw ay medyo tinotoyo na tinotopak na sa utak. Ano yung huling sinabi ni Harry Roque? Sara Duterte ang tunay na presidente, ha? Kailan pa? Hindi nga siya tumakbong presidente. Paano siya naging totoong presidente? Tumakbo ba siya? Anang tipaklong. Yun, signs of tawag dito? Delusions of delusion and siguro auditory hallucination. Baka iba'y narinig niya eh. Baka may narinig siyang bumubulong eh. Si Sara ang tunay na presidente. Si Sara ang tunay na presidente. O baka sa ibang multiverse yun. Baka clone tong ibalik niyo yung Harry Roque namin. Hindi, sa inyo na lang. Sige, sa inyo na lang. Kunin niyo na rin to. Nung kinuha niyo si Harry Roque namin, sana sinama niyo na rin to sa inyo. Sana tinanggalan niyo na lang kami ng Harry Roque. Kunin niyo na rin to, please. Kunin, pakibawi. Huwag niyo na rin ibalik yung sa amin. Sa inyo na rin yan. Mga kotsero, as usual, tayo mag-shoutout muna sa mga ibigan sa Sendwave! Kung kayo ay nasa US, UK, Canada, Italy, France, Spain, Ireland, and Belgium, may pwede kayo magpadala sa Pilipinas ng inyong mga remittances gamit po ang Sendwave. Ang gagawin nyo lang ay download ang app, maggawa kayo ng account, ilagay nyo ba ang account details nyo dyan, at pwede kayo magpadala sa GCash, sa mga pawn shops, at iba't ibang mga bangko sa Pilipinas. At kapag ginamit nyo pa kayong promo code na Coach Rizal, sa inyong unang padala ay makakuha kayo ng karagdagan $20 free credit! Kaya gamitin na si Sendwave for all of your remittance needs. Panoorin na natin to. Napag-usapan natin itong pabago-bago. Na kung malala natin, naging issue kay dating Pangulong Rodrigo Duterte itong gentleman's agreement, no? At ang bilis nakapaglabas ng pahayag mismo si Pangulong Bongbong Marcos na nakakatakyut. Ay, iba pala yung cute. Si ano pala yung cute? Si ano pala yung cute? Na natatakot siya, nakakatakot yung kung totoo man. Tapos pinatawag nila yung embahada ng China at talagang pinagmalaki, umami na ang China. Meron niya kayong gentleman's agreement, meron kayong, ang pinapalabas pa nga nila, secret agreement. No, ngayon, biglang lumabas ang itong usapan na ito lang, bago lang, January, akala ko nga, matagal na itong usapan nila, yung transcript. January 2024, merong naghanap na usapan sa isang diplomat, Chinese diplomat, and sa hepe ng Western Command, kung pagbabatay yung inilabas na transcription. Yung inilabas na yun, hindi na proud. Hindi na proud yung ating pamahalaan na, umami na yung China. Eto, umami din yung China, pero siguro dahil hindi akma sa kanilang naratibo, sinabihan na agad, hindi pa magkatugma. Una, hindi yan totoo. Deepfake yan. Peke yan. Kasi nagbanta na maglalabas ng audio kasi hindi nga naniwala. Yung isa naman, wiretapping yan. So kung dito sa wiretapping, parang inaamin din nila na meron din talagang ganito na usapin. Admar, baka naman, no? Kung sakali makakarating lang sa'yo itong video ko na to. Fake news ka talaga. Fake news. Kayo talaga sa SMN na hilig nyo sa fake news eh. Kayo, ang pangit nyo magbalita, ang baho ng mga ang baho ng mga bali-balita nyo. Paano magkakaroon ng pagtanggap ng dyan sa tao dito, sa new model na yan? Basahin mo nga ito. Sabi ng Secretary Gibo Teodoro. Ano bang sinabi? Kung itong statement ay totoong galing sa Chinese Embassy. Alam nyo kung bakit tinatawag na deepfake? Kasi nga fake nga eh. At
At ang sinabi ng ating Department of National Defense Secretary Gibo Teodoro, kung ito ay totoong statement. Kung imagine if this is a real statement from the Chinese embassy. Then, if and then siya if this is indeed a wiretapping that came from the Chinese embassy, then they committed a crime. Admar, wag mong paikutin yung balita para sumakto o sumwak sa mga gusto nyong propaganda. Ito yung balita, ito yung sinabi, tinutwist nyo eh. Kaya kayo dyan sa SMNI, fake news that matters kayo eh. Kaya kayo dyan sa SMNI, fake news that matters talaga kayo. Legit. Kayo na talaga ang bagong crappler. SM Maniac. Yun naman kayo, SM Maniac. SM Maniac kayo dyan. Bakit? May ari nyo, manyak eh. Fake news that matters kayo eh. Mga ano naman to, mga siguro aral naman kayo kasi nandiyan kayo ngayon sa kinakatungkulan nyo eh. Mga aral naman siguro kayo. Alam nyo naman siguro ang paggamit ng salitang if. If, it's a conditional statement. If, conditional statement, may condition. If, fake news that matters talaga kayo dyan kay Buloy eh. Fake news that matters talaga kayo dyan. Ang linaw oh. Kung itong statement ay totoong galing sa Chinese embassy, then sila ay umaamin na lumabag sila sa batas ng Republika ng Pilipinas. Anong mahirap intindihin dyan? Anong mahirap intindihin dyan? Wala. Kaya kayo fake news that matters eh. Tuloy natin video. Tapos meron pang pagkakataon na dinilit pala yung post ng Armed Forces of the Philippines spokesperson. So anong nakikita mo dito, Mamalo? Hindi nagkakatugma itong mga pangyayari naman. Dito naman to sa usapin sa foreign policy natin. But Admar, in all these things, the President remains quiet. That's one. Second, a great soldier, si Admiral Carlos, Naval Academy graduate yan, matino sa batch nila. Suddenly filed a personal leave, and as a soldier, as a true soldier, hindi nagpa-interview. Pero, nakita mo yung resback ng klase niya. So, makita mo panic mode eh. Hindi nag-uusap ang security cluster. Mag-i-issue ka ba naman ng ganong statement na hindi mo idadaan sa DFA? Hindi ba ang diplomasya, DFA? Malutikiya, fake news ka. Fake news ka na naman. Ano bang sinabi ni Secretary Gibo Teodoro kung bakit fake news? Kasi siya mismo ang nagsabi. Teodoro also urged the DFA to investigate the matter. Malutikiya, nakikisama kasi sa fake news sa SMNI. Huwag kasi ganun. Ayan nakasulat to. Sabi mo kasi, di ba? Sinabi mo sa interview mo, Miss Malutikiya, na ikaw ay dapat daw ang DFA ang nakikipag-usap sa China tungkol sa diplomasya. Ay ano bang nangyari dito? Ano bang sinabi ng Secretary Gibo? Teodoro also urged the Department of Foreign Affairs to investigate the matter. Dapat alamin kung sino responsable dito at alisin sa Republika ng Pilipinas. Sabi ni Secretary Gibo. O baka hindi na kayo nanonood ng balita kapag kontra sa inyo. May sarili silang version ng balita eh. May sarili silang version ng mundo for some reason. Hindi ko naiintindihan. May sarili silang version ng mga balita, ng mga siguro dahil yun yung perspective nila sa mundo, but I don't know. Sinabi naman ni Secretary Gibo, dapat DFA ang umayos eh. Malabo ba yun? Hindi naman. Malinaw naman. Ayan. Tuloy natin. Hindi ko maintindihan. Ako, nalulungkot rin ako kasi si Secretary Gibo Teodoro, nabantayan ko yung karir niya. Minsan nag-uusap kami nung kampanya. Hindi ko maintindihan kung ano nangyari. At yung kanilang
Hindi lang umaayon sa gusto nyo, hindi nyo na alam kung ano nangyayari. Yan yung problema dyan sa mga tao na yan eh. Hindi lang kasi siya umayon sa politika nyo. At nagagalit kayo kay Secretary Gibo dahil si Secretary Gibo ginagawa yung tama. Yung tama, hindi nyo gusto. Ang gusto nyo, manligaw ulit tayo sa China tulad ng ginawa ni Digong, di ba? Kasi siya yung may best best president ever eh. Siya yung may pinakamagandang foreign policy ever, di ba? Sabi nyo. No, so kahit binabarubal tayo, 'di ba? Kahit binabarubal, kahit binabastos, wino-water cannon, nile-laser, binabangga yung mga barko natin, etc., etc. Okay lang. Kasi best president ever si Digong, mas maganda yung kanyang yung kanyang foreign policy eh. 'Di ba? Okay lang 'yun. Okay lang 'yun. Importante, importante si Digong pa rin the best. Ganon. Yun ang sinabi ni Badoy last time eh. Ang may pinakamaganda raw foreign policy si Digong eh. So pinakamagandang foreign policy pala yung papangakuan ka ng billion-billion na investment tapos ang dadali nila sa bansa mo ay puro kriminal. Yung pala best foreign policy, no? Galing-galing. Palakpakan natin si Digong. Diba? Palakpakan natin si Digong. Yung papangakuan ka ng 25 billion US dollars tapos ang actual na i-invest sa'yo ay nasa less than 5% lang of the 25 billion. Palakpakan natin. Palakpakan natin yung pinakamagandang foreign policy na kung saan pinabayaan natin yung ating mga usual allies. Yung mga dati na nating kaalyado para lang isatisfy ang panliligaw natin kay China, di ba? Palakpakan natin. Palakpakan natin, best foreign policy ever. Napakahusay. Palakpakan natin yung secret agreement ni Digong, no? Palakpakan natin yan. Palakpakan natin yan kung saan isinuko ni Digong ang ating soberenya, ang ating sovereign rights dyan sa West Philippine Sea. Palakpakan natin ang pinakamagandang foreign policy ever. Hindi kabaliwan yun, guys. Kasi ang kabaliwan, yung ginagawa ngayon ni PBBM na inaayos ang ating mga traditional allies, inaayos yung ating relasyon sa ating mga traditional allies, inaayos at gumagawa ng mga bagong kaalyansa kay India, kay EU, kung saan-saan pa, sa Germany, sa Japan, sa South Korea. Palakpakan natin yung napakamaling gawain ni Presidente Bongbong Marcos. Palakpakan natin lahat. Hindi kabaliwan yun, guys. Huwag kayong maniniwala sa mga taong nagsasabi na puro kabaliwan ang ginawa ni Digong. Hindi. Hindi kabaliwan yun. Yung isuko natin, soberenya natin sa West Philippine Sea, hindi kabaliwan yun. Hindi. It's only in achieving the peace. Parang ganito yan, mga kutsero eh. Yung sa mga... And this is going to be a sensitive topic. I'm going to try to be sensitive kasi may mga taong dumadanas ng ganito. Yung battered woman syndrome. Alam niyo po ba 'yon? Yung battered woman syndrome, BWS. Yung binubugbog ka pero just to maintain the peace, para lang hindi ka patuloy na bugbugin, oo ka na lang. Pero na gusto nilang mangyari. Binubugbog na tayo ng China. Pero sige, to keep the peace, tahimik na lang tayo. Huwag na tayo magsalita. Para saan pa? Nasasaktan lang din naman tayo. Ganun sila eh. Yun yung foreign policy na gusto nila. Ninanakaw yung resources natin dyan. Mga kutsero take note. Ninanakaw ng China yung resources natin dyan sa West Philippine Sea. Ibebenta uli sa Pilipinas ng doble ang presyo. Anong sasabihin nila? Isda lang naman yan. Isda lang yan. Tubig lang yan. Tubig lang yan. Kung isda lang at tubig lang yan, bakit gigil na gigil ang China? Bakit nag-offer si Xi Jinping na isang tabi? Sabi niya kay Digong, Duterte, isang tabi mo na yung arbitration ruling. Isang tabi mo na yan. Huwag na nating pag-usapan yan. Paghatian na lang natin yung langis dyan sa West Philippine Sea. Inamin ni Digong yan, guys. Inamin ni Digong yan. Inoferan siya
ni Xi Jinping na isang tabi yung PCA ruling tapos hati sa langis. 60-40 daw. Yun yung maganda. Sige nga, sana masagot ni Maltik yan, ni Malutikia yan. Yun yung maganda? Yun yung maganda? Oo. Tapos titiisin natin yung pang-aabuso na ginagawa nila sa atin. At the same time, makikihati sila sa resources ng Pilipinas. Parang bad deal yata yun. Ginugulpi ka na, kinukuhaan ka pa ng pera. Bad deal yata yun. Good deal daw yun, guys. Good deal daw. Yun daw ang pinakamagandang foreign policy. Pagka-frame ng sagot, parang kasi laki natin ng China. Parang, ang punto ko doon, nagkaroon ng effort na ayusin. Nagkaroon ng effort na dalhan. Diba? Yung resupply. Maayos. Bakit mo i-deny samantalang lahat na nangyayaring meeting diplomatically may transcript? May transcript. Kahit nga sa Senado, may transcript. Punta ka sa House, may transcript. Pumunta ka sa OP, may transcript. So paano naging wiretapping? Paano naging deepfake? Kaya nga ako ang sabi ko, sandali, huminga muna kayo. Ayusin niyo yung script dahil nagmumukha tayong katawa-tawa sa international. Oh, wait. I love how they frame this. Ang ganda-ganda ng pagkaka-frame. Sabi nila, ano daw kasi merong daw nilabas na transcript. Ito yung transcript. Ito daw yung laman ng audio recording na tinetreten na ilabas daw ng China. Ayun yung laman. Mapapatunayan nyo ba dito na ito nga is an actual conversation between between AFP and China? Number 1. So anong gagawin natin dito? Ito na yon. Ito na yung pinagmamalaki nyo na legitimate document. This proves that there was an actual conversation. Alam nyo mga kotsero, itong sinabi ni Malutikia is harping on the ignorance of majority of Filipinos na hindi naiintindihan kung paano tumatakbo ang isang meeting. Kahit meeting lang. Oo. Sa regular meeting, mga kotsero, meron talaga nag-take ng minutes. May nagsusulat. May type pala tong ginagawa ko. Type. Meron nagta-type o may nagsusulat ng agenda at ng pinag-usapan at ng agreements. Kapag kayo ay miyembro ng isang board, ikaw ay isang board of director or ikaw ay isang tawag dito, board member sa inyong mga organizations, etc., etc. May documentation talaga yon. Una, sinusulat kung sino yung attendees, may attendance yan. Tapos kung may quorum ba. Kung may quorum, tuloy ang meeting. Kung wala, wala nang meeting. Oo. Kung wala nang meeting. Tapos, doon sa mga ano na yan, sa habang ongoing ang meeting, si secretary, si corporate secretary or si secretary ng organization will do the minutes. Pag-uusapan yung agenda, ano yung mga details ng napag-usapan, and most importantly, ano yung agreements. Ano yung agreements? Nakasulat din yun doon. That is in a formal meeting. Ayan, minutes of the meeting ang tawag dyan. Meeting minutes. Yun ang tawag dyan. That is in a formal meeting. Ngayon, ang sinabi ng China, this happened in a phone conversation. Let me repeat. This is a conversation that took place over the phone. Hindi ko alam kung cellphone or landline. Basta phone. You want to take that seriously? A phone conversation? If true, if true, number 1, si AFP Westcom chief ba ang dapat kausap? Hindi. Dahil wala naman siyang diplomatic mandate eh. May diplomatic mandate, mga kotsero, si DFA.
So, even if this is true, again, ulitin ko ha, kung totoo ito, baka mamaya i-misquote ako ni SMNI. Alam niyo si SMNI, fake news matters. Oh. Kung totoo ito, kung totoo, unang-una, hindi nila kinausap yung tamang tao. Dahil hindi naman to DFA. This is Westcom. Military to eh. Walang kinalaman yan. Walang kinalaman yan. Sa kung ano man. Pangalawa, kung totoo, mga kakutsero. At the very least, ang dapat kinausap ni China, si Secretary Gibo. At the very least. Si Secretary Gibo, Secretary Anyo, or General Browner. But, it did not happen. Okay? Again, kung totoo. Kung totoo. Pangatlo, kung totoo to, sinabi ni Malutikia kanina may documentation daw O, balikan natin sinabi niya. Balikan natin. Ito, salita niya to. Hindi ko naman salita to Kaya nga ako ang sabi ko, sandali, diba, yung resupply, maayos. Bakit mo i-deny samantalang lahat na nangyayaring meeting diplomatically may transcript? May transcript. Kahit nga sa Senado, may transcript. Hindi siya transcript. It's called minutes. Iba yung transcript. Transcript, mga kotsero, ay ang pagsasalin ng audio to paper. Yun ang transcript. May sinabi ako dito sa live stream ko. Tapos, may nag-download. Itinipe yung aking mga sinabi. Yun ang transcript. It's a transcript is not valid and binding. It just proves na may sinabi ka. Lalo na kapag gagamitin mo sa korte. So this transcript, mga kotsero, is just a scrap of paper. Wala yan. Walang value yan. Kahit, let's say, assuming na totoo, kung totoo na nagkaroon ng meeting sa gitna ng isang Chinese diplomat at AFP Westcom chief, kung totoo to, it's just a waste of paper. Nagsayang lang kayo ng coupon band. That's it. Wala. Kaso ang problema, mga kotsero, who can verify this? Wala. Bakit? Si China lang ang gumawa Hindi naman to official meeting between the Chinese embassy and the Philippine government Kaya nga walang minutes Kaya nga meron lang sila transcript. If totoo. It has nothing. This is nothing. Kahit ako kaya kong sumulat ng ganyan ChatGPT. Create a whatever sounding like whatever. O yun. ChatGPT. Kaya kong gawin yan Create a script between the Chinese diplomat and AFP Westcom chief regarding Renai Jiao or Ayungin Shoal. Lalabas yan. Kahit sino kayang gumawa niyan. Vinet ba? Si Chinese diplomat ba ay lumabas at sinabi niya hindi, ako yung kausap ni AFP Westcom? Wala Pati nga dito, Chinese diplomat ang nakasulat Hindi nagpakilala Dito rin, AFP Westcom chief. Di rin nagpakilala Ano kayo ng tipaklong? Naniniwala kayo dito? Patatalino naman kayo. Naniniwala kayo dito? Binibigyan nyo ng halaga to? Dahil lang nanggaling sa Chinese embassy? Nanggaling sa isang gobyerno na may pangalang Chinese Communist Party na kilalang kilala na sinungaling? Kaya pala naniniwala din kayo kay Morales. Ang hilig nyo maniwala sa mga sinungaling. Gagaling nyo naman. Matatalino naman kayo. Punta ka sa House, may transcript. Pumunta ka sa OP, may transcript. So, paano naging wiretapping? Paano naging deepfake? Gusto mo explanation, Miss Malutikia? Paano naging wiretapping? Ang wiretapping kasi dapat, para, isa sa mga elements niyan, mga kotsero, nag-record ka ng walang consent. Ni-record mo yung isang conversation without the consent of the other party. Kaya siya wiretapping. Kaya nga sinabi ni Secretary Gibo, kung totoo, dapat imbestigahan to ng DFA. Kung totoo.
Paano naging wiretapping? Tinanong nyo ba si Vice Admiral Carlos na tinanong ba nila kung siya papayag na i-record ang kanilang conversation? Tinanong ba si Vice Admiral Carlos? Vice Admiral Carlos, tayo po ay nasa telepono. Bawal ang Chinese, no? Tayo po ay nasa telepono at nire-record po natin itong conversation na to. Okay lang po ba? Kung okay, pag sinabi niya okay, o di maganda. Meron kayong, labas kayo sa anti-wiretapping law. Kung hindi, o di nalabag na nga yung batas ng Pilipinas. Ay. Tuloy natin. Kaya nga ako ang sabi ko, sandali, huminga muna kayo. Ayusin niyo yung script dahil nagmumukha tayong katawa-tawa sa international. Ang nagmumukha lang katawa-tawa yung mga naniniwala kay China. Alam ng buong mundo yan. Alam ng buong mundo yan. Ang nagmumukhang katawa-tawa yung naniniwala kay China. So kayo yun. Na ang tingin sa atin, higante na tayo. Ayan, kasama na ang US. Pero, nung pinalabas yung transcript, nagulantang ang security cluster. And in all this, nasan si Presidente? Nakita, kung titingnan mo yung transcript, more or less malalaman mo kung sino yung redacted Kung sino yung nakaitim. Yung isang mahabang itim, sa tingin ko, ang Pangulo yun. Mahabang itim. Mahabang itim. Ito daw sa ilalim. The last, of course, this proposal has been approved by blank, General Browner, Secretary Gibbon, Secretary Anyo. Alam niyo mga kotsero, medyo medyo aanga-anga lang yung statement na yun. Kasi alam nyo, kung gusto mo talagang sirain si PBBM, isama mo yung pangalan niya. Kung gusto nyo talagang sirain ang kredibilidad ni Presidente Bongbong Marcos na sinasabing meron daw new model, pumayag sa new model agreement. Bakit mo i-redact yung pangalan ni PBBM? That's damning evidence. Come on. Oh, come on. You're just planting intrigues. Manang-mana kayo kay Digong. Di labas nila yung audio recording. Sa palagay ko, pangalan ni President Bongbong Marcos yun. Sige nga. Paitan nyo yung unredacted. Baka daw malibel. O di ibig sabihin, they are committing, they're imputing a vice, defect, or crime. Ba't sila matatakot sa libel? Si General Browner nga, hindi sila natakot sa libel. Secretary Gibbon, hindi sila natakot sa libel. Secretary Anyo, hindi sila natakot sa libel. Ba't sila? Hindi redacted. Isa lang yung redacted. Alam nyo, totoo lang, kung ganito ang ginagawa ni China ngayon sa Pilipinas, nakaka-insulto to sa katalinuhan ng mga Pilipino. Ang iniisip ni China, naniniwala lang tayo basta nilabas sa social media. Totoo lang. Ang pangit. Mas nakakahiya yun. So, ang akin ay bakit mo dinedeflect kay PRRD ang isang bagay na yung palang Enero lang, kayo yung nagkaroon ng pagsasaayos. Hindi masamang subukan ang 1+1. Hindi rin ako nag-agree na kailangan tayo para magpaalam. Huwag bang paalam. Siguro, i-communicate lang na kami pupunta. Whether you like it or not, pupunta kami. Paalam din yun. Yun lang ang hindi ako agree doon. Dahil para nating sinurrender na ang ating sovereignty and territorial integrity. Pero, to deny it and to come up with excuses, hindi ba yan proof na very unstable ang mind ng Pangulo? Kasi siya doon, nag-approve. Alam naman si Admiral Carlos, gumawa ng decision on his own. Hindi yan, kilalanin niyo si Carlos. Hindi yan gagawa ng sariling desisyon. Kaya makikita mo, all of a sudden, tumahimik. Diba?
Kasi nagsalita yung class ni Admiral Carlos. Tapos makikita mo itong mga security cluster, paiba-iba. So may sirkulo sila sa kanilang kagagawan na dapat umayos muna, i-consult sa DFA, ano bang gagawin natin dito? Hindi yung banat ka ng banat. Kasi lumalabas, baka mamaya mag-create ng Super Committee on National Security. Katulad ng ginawa sa Super Committee on Human Rights, katulad ng ginawa sa Super Committee on Rice, the Pricing of Rice. Ang daming Super Committee. And in all this, Si SMN na yan pumutol niyan, di ako. Kanila yan. Hindi ko putol yan. Kanila yan. Anyway, ano sinabi niya kanina tungkol kay PBBM? Balikan natin. nag-approve. Alam naman si may proof, hindi ba yan proof na very unstable ang mind ng Pangulo? Ulit. And to come up with excuses, hindi ba yan proof na very unstable ang mind ng Pangulo? Kasi Unstable daw ang pag-iisip ng Pangulo. Bakit? Ang punto niya, bakit daw unstable ang pag-iisip ng Pangulo? Number one, kasi meron daw gentleman's agreement na ginawa daw ng gobyerno pero sinisisi daw kay PRR. Kay Digong. Si Digong daw ang may kasalanan. Pero ang totoo daw may kasalanan si BBM. Oo, ganun daw. Ba't daw isisisi kay Carlos? Napakahusay naman daw ang tao ni Carlos. Yan din naman ang sinasabi ng National Security Cluster. Yan din ang sinasabi ng National Security Cluster. Totoo lang. Yan din ang sinabi nila. Imposibleng gawin yan ni Vice Admiral Carlos dahil napakahusay na sundalo ni Vice Admiral Carlos. Yan ang sinabi. Yan yung sinabi nila, mga Ochero. Nagpa-press conference pa nga sila kasama si Vice Admiral Carlos Si Jonathan Malaya, yan ang sinabi. Decorated soldier. Yan si Vice Admiral Carlos, ginagamit dito sa propaganda nato. Hindi naman sinisisi ng administration si Vice Admiral Carlos Bakit? Kasi alam nila na biktima lang din ng fake news si Vice Admiral Carlos. Tapos, wait lang po. Wait lang, Miss Malutikia. Si PBBM is not shifting blame. Dahil totoo naman na nag-secret agreement si Digong. Totoo. Totoo yung secret agreement. May I remind you, nadulas siya noong 2019. Nadulas si Digong. Sa sobrang daldal ni Digong, nadulas siya na meron daw siyang undocumented deal dyan sa West Philippine Sea. 2019 pa yan. Nagulat na nga lang tayong lahat Pero syempre, during that time, bulag pa tayo sa galit natin. Ako, aminado ako dyan. Sa galit ko sa mga dilaw, bulag ako sa lahat ng sinasabi nila. So, pinapaniwalaan ko lang si Digong. Kasi, galit ako sa mga dilaw So, pinaniwalaan ko lang si Digong. Yun. But anyway, 2019, July 2, nangyayari na yan. Yung undocumented deal na yan. Sino ang nag-maniobra nitong undocumented deal na to? Senador ngayon, si Alan Peter Cayetano. Si Alan Peter Cayetano ang nagmaniobra niyan. Tingnan nyo, hanggang ngayon, tahimik, hindi nagsasalita, di ba? Kailan nyo nabalita ang nagsalita recently? Si Alan Peter Cayetano. Simula nung pumutok to. Wala, di ba? Tahimik. Bakit? Kasi madadamay siya. Madadamay siya. Kasi siya ang nagmaniobra ng lahat ng undocumented deals ni Digong kay Xi Jinping. Nakailang balik-balik nga daw siya ng China Siya mismo ang nagsabi nun. Tahimik, di ba, si Alan Peter Cayetano? Sasabit siya dito Dapat nga imbitahan nyo yun sa hearing. Kasi syempre, may parliamentary courtesy.
Hindi siya iimbitahin. Pero, baka lang nakakalimutan nating lahat. Nakasama siya dyan. I-remind natin ang Pilipino. Kasi naghalal na naman tayo. Well, ako hindi. Hindi ko siya binoto eh. Pero may mga bumoto sa kanya eh. Senador na naman siya ngayon eh. Naghalal kayo ng talaga. Kung pwede ko lang sabihin talaga. Nadulas kasi siya. Sabi, halfway into his term, President Rodrigo Duterte announced that he has entered into an agreement with Chinese President Xi Jinping allowing China to troll in Philippine waters. Ibig sabihin, pinapayagan daw niya mangisda ang mga Chino sa Pilipinas. While there is no pronouncement from the Chinese side about the supposed deal, Duterte claimed that he and Xi agreed that Beijing would no longer block Filipino fishermen from accessing Scarborough or Panatag Shoal, a traditional fishing ground of Zambales. In turn, the Philippines will allow China to fish in Recto or Reed Bank, which is within the country's exclusive economic zone. O, yan ang sinabi niya. Tinago nila sa pangalang fishing agreement. Tinago nila yung kanilang secret agreement sa pangalang fishing agreement. At wala akong dokumento yan. Pero si Duterte, kinuwento yan. Sobrang daldal eh. Sabi niya, noong ako na ang pumunta sa China, sabi niya, dinala ko na lahat problema ko. Sabi niya. So what about my fishermen? They'll go hungry. Can you not just reconsider for reasons of humanitarian, etc., etc. According to Duterte, Interior Secretary Eduardo Año, Defense Secretary Delfin Lorenzana were present at the bilateral meeting with China. After this meeting, Filipino fishermen were again allowed access to Scarborough Shoal, the President said. So doon nila tinago sa pangalang fishing agreement. Tapos, di pumutok tong issue na to, sumabog to, bakit? Sumabog to ulit, bakit? Kasi, ginawang issue yan ng mga dilaw. Noong 2021. Duterte, sabi ni Carpio, Duterte's 2016 deal with China emboldened Chinese vessels to stay put in West Philippine Sea. Naging issue uli yan. Noong 2021, pagkatapos ng pandemic. Tapos, nagsalita rin si De Lima. So, mga dilawan. Ito, July to rin. No? Si De Lima, naglabas na ng ano niya. Noong 2019 din to. Sabi niya, this means Duterte secretly entered into a bilateral fisheries agreement that should properly have been the subject of an international treaty because it lays down new policy not established by legislation. So, secret agreement na to noon pa. Miss Malutigia. Secret agreement na to noon pa. 2019 pa. Naungkat uli noong 2021. Naungkat ulit. At take note, bakit siya naging secret? Dininay kasi ng palasyo. Dininay nila eh. Walang verbal fishing deal between Duterte and Xi Jinping. Siyempre, nagsalita si Harry Dacollo. In a press statement, presidential spokesperson Harry Roque said the allegation is without basis and is quite simply conjecture. Sabi niya. There's no truth to the speculation of a purported verbal fishing agreement between President Rodrigo Roa Duterte and President Xi Jinping, nor that Chinese vessels were encouraged to stay in the West Philippine Sea despite the diplomatic protests and strongly worded statements of the Philippine government officials. So dininay nyo pa. Si Digong na nga ang nagsabi. Dininay nyo pa. So obviously, nagsinungaling kayo sa Pilipino. Obviously, nagsinungaling ang Duterte at ang kanyang gabinete sa mga Pilipino tungkol sa issue ng West Philippine Sea. So hindi pinapasa ni PBBM kay Digong yung alleged new model na secret agreement with the new model, etc., etc. Walang ganon.
Kasi si Digong talaga ang naglihim noon pa lang. 2019 pa lang. Actually, yung 2016 agreement, nandoon na lahat. Tapos, 2024, nilabas na ng China yung pinag-usapan nilang agreement with Digong. Ayan. Oh, tapos ngayon, sasabihin nyo, unstable ang isip ng presidente dahil pinapasa yung secret agreement kay Duterte na si BBM ang gumawa. Kaya nga nakakatawa nung sinabi nilang na nawawala na sa ulirat si BBM. Sana bago kayo nagsalita, binalikan nyo muna yung history para hindi kayo nasosopla. Ayan tuloy. Kaya mga kutsero, ako parang nakukumbinsi ako kahit hindi ako naniniwala na dapat may ICC sa Pilipinas. Parang sige na lang para matahimik na si Digong. Para matigil na itong mga pagsisinungaling. Actually, hindi matitigil yan. Magtutuloy-tuloy pa yan at iingay pa yan lalo. Dahil, syempre, papayag ba sila? Syempre, hindi. Ang nakakatawa dito, sila, binabaliktad nila yung kwento. Sinasabi nila na walang secret agreement si Digong at si BBM ang meron. But in reality, mga kotsero, si BBM, walang secret agreement, pero si Digong ang meron. Alam niyo mga kotsero, alam niyo yung tawag doon? Delusions. Nag-delusion na sila. So, sino ngayon na nawawala sa ulirat? Sino nawawala sa ulirat? Okay, huwag niyo pong kalimutan mag-like, mag-share, at mag-subscribe sa ating Coach Jared YouTube channel. Pa-follow tayo sa ating Facebook page. Jared Pulido, aka Coach Jared ang pangalan. And I'll see all of you in our next live stream. God bless and see you next time, guys. Bye! Pag ganun, huwag natin gawing tanga mga Pilipino. Mas maganda kasi nasa lugar ka ng tama kaysa yung pinipilit mo yung pagkakamali. Are they willing to go that far? Hindi makakalimutan ng Pilipino yan hanggat di nasasagot niya. Sino ngayon nagsasabi ng totoo?